Magandang buhay everyone, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Panibagong bukas, panibagong buhay. At maraming salamat sa mga sumuporta sa aking mga video. Naway huwag kayong magsawa at lalo na yung mga taong nag-share at nag-like at comment sa aking mga videos. Naway samahan nyo ako sa mundo ng social media. Suportahan nyo ang aking pag-uumpisa. Naway gabayan tayo lahat ng ating Panginoon. God bless everyone. Thank you. Ang kwento ng buhay ko sa Dubai Part 4. Kinausap ko ang asawa ko at sabi ko sa kanya na gusto ko nang umuwi sa Pilipinas dahil di ko kaya ang trabaho ko. Ang sabi sa akin ng asawa ko pag umuwi daw ako ay siya ang magbabayad ng visa at ng ginastos ng company sa akin, doon ay lalo akong napaisip kung ano ang aking gagawin mga kasipag. Kaya no choice ako kundi pumasok at magtiis na lang. Sa day 2 ng aking pagpasok ay mas worst pa kaysa sa first day. Dahil may iniinda akong sakit sa aking paa at buong katawan sa sobrang pagod, pagpasok ko ng day 2 mga kasipag ay ganun pa rin ang aking nasaksihan, sobrang busy pa rin at maraming waiting na customer. Pumunta na ako sa manager upang itanong kung saan ang aking section. Doon ay nilagay ako sa section na laging puno at laging busy, malapit kasi sa may kumakanta. Doon ay nakasama ko ang ating kababayan na sobrang sipag at maliksi, kung kumilos talagang makikita mo sa kanyang galawan ay napaka-basic na lang sa kanya ang lahat. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano ang tamang galawan. Dito ko natutunan ang mga teknik para di kami matambakan sa aming section. Sinabihan niya ako na siya na ang bahala sa labas at sa paglilinis at pagbabuhat ng mga tray. Ako na lang daw ang mag-prepare ng aming section. Kailangan di maubusan ng plato, baso at cutleries ang aming section. Dali-dali akong pumunta sa kusina para kumuha ng plato. Doon ko nakita ang mga runner na nag-aagawan ng mga plato at baso. Nagkakaubusan pala ng gamit, dahil sa sobrang busy pag mabagal ka wala kang makukuhang gamit. Yung iba nagtatago pa ng mga gamit para di sila maubusan. Shout out pala kay paring Julius na mahilig magtago ng gamit. Sa day 2 ko sa trabaho ay unti-unti ko nang natututunan ang kalakaran sa restaurant. Sa tulong ng ating mga kababayan, nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil sa kanila. Kaya kailangan pagtiisan natin ang ating trabaho dahil nandito na tayo sa Dubai. Sa sobrang busy ng restaurant ay araw-araw akong nag-overtime. Pag nagpapaalam na ako umuwi sa manager ay sinasabi ko na nag-overtime na ako para di na tayo pag-alitan. Special thanks nga pala sa mga kumpare ko na nagturo sa akin ng malulupit na galawan. Kay paring Reynan at paring Jemo, maraming salamat dahil sa inyo naging masipag tayo. Abangan ang part 5 sa kwento ng buhay ko sa Dubai mga kasipag. God bless everyone.